Nabisto sa pagdinig ng Senado na paso na pala ang SEC registration ng grupong nanguna sa pagpapapirma para sa People's Initiative. Tila naghugas kamay din ang isa sa mga abogadong nakapangalan sa signature campaign sa pangakong ayuda ng kanilang pinapirmahan. Grabe itong nabuking na naman nila, oh. Wala pala, hindi rehistrado sa SEC. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Itong mga tao ngayon, hinahanap na yung saan nila i-claim yung card na pinapromise sa kanila. Sorry. Ha? Nagsorry si Attorney Anthony Abad nang humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng umano'y bayaran sa pagpapapirma sa People's Initiative para sa charter change o pag-amyenda ng saligang batas. Isa si Abad sa mga petitioner at makikita ang pangalan niya sa pinaikot na signature sheets sa iba't ibang distrito para sa Chacha. Nasa pagdinig din ang ilan sa mga pumirma sa petisyon pero gustong bawiin ngayon ang kanilang pirma. Nalinlang daw sila sa 1,500 pesos na pangakong tulong. Pero giit ni Abad, wala siyang alam sa alegasyong suhulan. Hindi rin daw siya miyembro ng grupong pirma o People's Initiative for Modernization and Reform Action na siyang nanguna sa pagpapapirma sa People's Initiative. Advisor lamang daw siya ng grupo dahil advokasya niya ang charter change. You have no involvement, but you are the single name on the signature sheet. Grabe, Because of no? the alphabetical order of the petitioners, my name was put at the top. Gaya ng grupong pirma, nakausap din daw ni Abad si House Speaker Martin Romualdez. Did you also meet with Speaker Romualdez? I met him also. I just accompanied Mr. Oñate and Kong Rufus, and he just thanked me for participating. Giit niya, wala siyang alam sa nilalaman ng ipinakalat na signature sheets. Sagot mo lahat. Fraud, pati yung panliling lang, pambobola, yung suhol, yung pera ng gobyernong ginamit. Kaya mo lahat yun. I did not join this to engage in fraud. Nangyari na nga eh. Ang daming nag-testify na gano'n ang nangyari sa field. So pananagutan mo yan. I'll address it. Kinwestiyon naman ng mga senador ang grupong pirma kung bakit hindi direktang nakasaad na pag-amyenda sa economic provisions ang nakalagay sa signature sheets. Katwiran ni pirma lead convener Noel Oñate, that will be decided by the Constituent Assembly. Technically, hindi niyo pa ho alam kung anong gusto niyong palitan sa Constitution. Basta ang importante lang ho, maalis yung, ma-diminish yung power. Alam mo, eto dito booking na booking siya eh. Alam nyo ba sa People's Initiative, dapat nandoon mismo yung gustong i-amend sa Constitution? Nandun dapat nakasulat yun. Tapos ang sabi niya, it is for the committee to, dun sa mga ang magbabago. Kuya, naintindihan mo ba ibig sabihin ng PI? Ito, kinonfirm ko ito. Kinonfirm ko ito talaga sa mga abogado. At talagang ang sabi nila, kailangan nakalagay dyan. Kasi yun na nga yung pinirmahan ng tao eh. Hindi mo sinong gago na pipirma na walang laman? Halimbawa, sa kontrata, gagawa ka ng kontrata. This contract is between Mocha Girls and the producer. Ito. Tapos, walang laman sa gitna. Tapos sa baba, signature ko, tsaka signature ng producer. Sinong tangang gagawa nun? Di ba? Dapat po nakasulat na kung ano yung gustong i-amend sa Constitution. Remember, ang PI ay kailangan amendments lang. So dapat nakalagay na diyan kung ano 'yon. Yun yung People's Initiative dapat. Iba ho yung CONA sa CONCON. Actually, may mali nga dito yung grupo nila Mark eh. Si Mark Modus of Manila. Discuss pa ng discuss ito. Hindi naman maintindihan. Kasi daw, ang sabi doon, sabi ng group, ito ni Mark, pati yung mga tatanga-tanga niyang followers, sorry pero totoo boboto rin naman ng taong bayan in the end. Tama naman sila na boboto rin yung taong bayan in the end. But, ang magdi-decide kung ano yung pagbobotohan nila ay pag naayos tong PI ho muna tayo, wag na muna sa CONAS at saka CONCON, magkaiba ho yun. Sa PI, ang mag-aano niyan, it's either Senate President or the Speaker of the House. Dito, talong-talo kasi sa numero nga. Talong-talo
ang Senate. So definitely yung Speaker of the House. Alam naman po natin na kontrolado ng Speaker of the House ang House, ang mga congressman, di ba? So in other words, sila ang magdi-decide which amendments ang isasama doon sa bobotohan. Yes, boboto ang tao, pero since hindi na nila maiintindihan dahil kulang na sa oras yung pagpapaliwanag. Kasi ang sabi nga sa akin ng mga abogado, dapat ipinapaliwanag muna yan. Kailangan sa tatanungin mo, ano ba problema sa konstitusyon na to? Ano ba yung planong i-amend sa konstitusyon? Ano bang mangyayari pag in-amend yung konstitusyon na yan, yung part na yan? Ibig sabihin, ano yung dadagdag o ano mangyayari? Ano ang bang masusolusyonan nito? Paano mo ipapaliwanag sa taong bayan yun? Tapos boboto taong bayan. In other words, in the end, wala na hong time para ipaliwanag sa taong bayan. At ang mangyayari dito, pera-pera na lang uli. Ang taong bayan, yun na nga lang bumoto ng tamang presidente, hindi magawa eh. Di ba? Bumoto ng tamang senador, paulit-ulit pa rin si Lito Lapid. Bumoto pa kaya ng amendment sa Constitution without explaining to them and no enough explanation. Hindi sapat pa ang panahon. Ano sa tingin ninyo ang gagawin ng taong bayan na pagboto? Nga. Kung ano yung ibibigay sa kanila, yun na iboboto nila. Yun ang gusto kasi ng Kamara. Na daanin sa pera itong konstitusyon na ito. Dahil marami nga silang nakukuhang pera ngayon. Tapos ang sasagot ng lead convener na pirma, na nagpapirma daw, hindi, pagdidesisyonan na yan pagdating doon sa Hindi ho, sir, dapat pag nagpapirma kayo, dapat nandan yung details. Para hong kontrata yan eh, para hong pipirma mo kasi gusto mo yung nakasulat. Gusto mo yung amendments na yon, kaya ka pipirma. Hindi mo nga maipaliwanag kung ano yun eh. Of the Senate. Lumabas din sa pagdinig na pasuna ang rehistro ng pirma sa Securities and Exchange Commission noon pang February 2004. Ba't pa kinaladkad yung pirma? Bakit ginamit-gamit pa itong kalansay na korporasyon na patay na? Isa yan. Dito nabutasan sila. Wala na yung korporasyon, pasuna yung permit, wala na sila, dokumento, expired in other words, for 2 years and yet, sila pa ang tinap. Di ba? Ito po yung observations ninyo. When we check the status of pirma, we knew na canceled na po yung registration. And we also knew that it would take a while bago po kami makapag-file ng petition for reinstatement. Sa pagdinig, siningil din ng mga senador ang grupong pirma kaugnay sa listahan ng mga nag-donate para sa kanilang TV ad na EDSA Puwera na nagsusulong ng charter change. Sa nakaraang hearing kasi sinabi mismo ng pirma na umabot sa 55 million pesos ang ginastos para sa naturang TV ad. Kalahati raw dyan ang galing kay Oñate at tumanggi na siyang pangalanan ng ibang donors. Nung pumasok sila sa ganitong advocacy, hindi pa dapat ready na sila and proud to say na ipinaglalaban nila itong charter change, itong People's Initiatives. Naniniwala po sila pero concerned po sila sa kanilang privacy at security. Nasita rin ng mga senador ang 26.7 billion pesos na pondo sa ayuda sa Kapos sa Kita o AKAP program ng DSWD na hinala nila ay magagamit sa People's Initiative. Depensa ng DSWD, hindi sila humingi ng pondo para sa proyekto pero gagawa daw sila ng guidelines kaugnay nito. Yan ang hirap eh. Alam mo, kawawa sila eh. Alam mo, pansinin nyo to from the DSWD, na ginagamit ang pera ng taong bayan para mangulul ng mga Pilipinong pubirma dyan. Okay? Ito naman, nabuking pa. Diba? Nabuking pa, na pasuna pala yung kanilang dokumento. Tapos, hindi pa nila alam kung ano yung pinapipirma nila sa taong bayan.
ipupusta ko sa inyo bukas na bukas. Mag-iingay na naman itong mga tuta ni Romualdez. Ipupusta ko sa inyo, sigurado ako dyan. Mag-iingay na naman yung mga yan. Ipagtatanggol na naman nila yung Panginoon nila. Kasi booking na booking. Kaya nga nila, di ba, sinasabi, bilisan nyo na, itigil nyo na yung hearing. Bakit? Nabubuking sila sa hearing. Yun ang totoo doon. Kaya ho sila pinatitigil, pinabibilisan, kasi booking sila. Habang tumatagal yung hearing, lalong nabubuking, hindi to People's Initiative, Tambaluslos Initiative to. Sa totoo lang, kung magagaling sana yung, kasi sana mga abogado yung mga nagtanong. Kasi kung magagaling yung nagtanong na senador, pasensya na ako sa mga ibang senador dyan, ha? Pwede yung mga follow-up question dyan is yung, ano ba trabaho nitong, paano nakakita ng, mantakin mo 55 million, gagastos ka dahil sa advokasya mo na pumirma ang tao? Sinong ginago mo, Brad? 55 million? O sabi nila kalahati. O sige, gawin na nating 20 million. Gagastos ka ng 20 million mula sa bulsa mo dahil gusto mong baguhin ang konstitusyon na hindi ka naman sigurado kung magagawa mo yun. Kuya naman. Wag naman tayo maglokohan dito sa Pilipinas. Hindi porket nanalo ang budol-budol. Pwede mo nang lokohin. Dapat nga tanungin dyan, ano ba negosyo mo? Ano ba trabaho mo? Ba't meron kang extra na 20 million para igasta dyan? Di ba? Sino ka ba? Siguro kung si Ramon Ang yan, paniniwalaan ko pa. Di ba? Kung si Manny Pangilinan yan, kahit di niya inaasikaso PLDT, paniniwalaan ko pa kasi may pera yan. Yeah. Pero sabi nito isa, sana nandun si Tolentino. Yun na nga, yung mga inaasahan natin, wala pa eh. O si Cheese, wala din.